Kapag wala kang reaksyon, diyan ka tunay na nananalo. Ito ang isa sa pinakamahirap ngulit pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism, lalo na sa mundong puno ng toxic na tao. Sa pang-araw-araw na buhay, palagi tayong hinahamon. May taong minamaliit ka, may nambabastos, may nananadya, at may gustong hilahin ka pababa dahil hindi nila matanggap ang sarili nilang kakulangan. Ang natural na tugon ng tao ay magalit, sumagot, ipagtanggol ang sarili o ipakita na nasaktan ka. Ngulit ayon sa Stoic philosophy, sa sandaling ibinigay mo ang emosyonal mong reaksyon, ibinigay mo rin ang kapangyarihan mo. Ang reaksyon ay parang susi. Kapag iniabot mo ito sa maling tao, binuksan mo ang pinto ng isip at damdamin mo sa kaguluhan. Ang toxic na tao ay nabubuhay sa reaksyon. Galit mo ang pagkain nila, luha mo ang gantimpala nila, at pagkabalisa mo ang sukatan ng tagumpay nila. Kaya kapag pinili mong manahimik, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malinaw sa iyo kung alin ang mahalaga at alin ang hindi, doon nagsisimula ang tunay na panalo. Ang kawalan ng reaksyon ay hindi pagtakas, ito ay sadyang pagpili na huwag pumasok sa larong hindi mo naman kailangang laruin. Sa Stoicism, malinaw ang linya sa pagitan ng kontrolado at hindi kontrolado. Hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, ang ugali nila o ang paninira nila. Ngulit kontrolado mo ang reaksyon mo, ang interpretasyon mo, at ang kilos mo pagkatapos. Kapag hinarap mo ang toxic na tao ng may galit, para kang pumasok sa bagyo na alam mo namang hindi mo kayang pigilan. Kapag pinili mong huwag mag-react, parang pinanood mo na lang ang bagyo mula sa ligtas na lugar. Hindi ibig sabihin nito na wala kang nararamdaman, tao ka pa rin. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo hinahayaan na ang nararamdaman mo ang magdikta ng kilos mo. Sa mata ng Stoic, ang tunay na lakas ay ang kakayahang huminto sandali, huminga, at piliing huwag makitugbanggaan kahit may dahilan ka. Ang toxic na tao ay umaasa sa impulsive na reaksyon. Kapag hindi mo ito ibinigay, nawawala ang kanilang sandata. Unti-unti, mapapansin mong bumababa ang ingay sa paligid mo dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. At sa katahimikan na yon, mas malinaw mong maririnig ang sarili mong isip. Maraming nagkakamali sa pag-aakala na ang hindi pag-react ay kahinaan o kawalan ng dignidad. Sa katotohanan, ito ang pinakamataas na anyo ng disiplina sa sarili. Isipin mo ang isang taong sanay sa gulo. Kapag wala siyang makuhang sagot, nalilito siya. Kapag hindi mo pinatulan ang paninira, nagsisimula siyang magtanong kung bakit hindi ka apektado. Sa puntong iyon, ikaw ang may kontrol. Ang stoic na tao ay hindi nag-aaksya ng lakas sa mga labanan na walang maibibigay na halaga sa buhay niya. Ang oras at enerhiya ay limitado. Bakit mo ibibigay ito sa taong ang layunin lang ay guluhin ka? Kapag wala kang reaksyon, ipinapakita mong mas mahalaga kang pinaglalaanan ng lakas, ang sarili mong paglago, kapayapaan at prinsipyo. Sa halip na sumagot ng masasakit na salita, sumasagot ka ng katahimikan, at ang katahimikan na yun ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa pakikitungo sa toxic people, mahalagang maunawaan na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kadalasan, ang mga taong mahilig mag-trigger ay may sariling sugat na ayaw nilang harapin. Ginagamit nila ang reaksyon ng iba bilang pansamantalang lunas sa sarili nilang insecurity. Kapag pinatulan mo sila, parang sinasabi mo na mahalaga ang opinyon nila kahit hindi naman. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na halaga mo ay hindi nagmumula sa papuri o insulto ng iba, kundi sa consistency ng iyong karakter. Kapag wala kang reaksyon, ipinagtatanggol mo ang sarili mong dignidad. Hindi mo hinahayaan na maging salamin ng kapangitan nila ang ugali mo. Sa halip, pinipili mong manatiling kalmado, malinaw at buo. Isang tahimik na pahayag na hindi ka basta-basta kayang galawin. Habang mas nasasanay kang hindi mag-react, mapapansin mo na may pagbabago hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Mas nagiging malinaw ang isip mo, mas bumabagal ang tibok ng puso mo sa harap ng tensyon, at mas nagiging maingat ang desisyon mo. Ang emotional control ay parang kalamnan. Sa simula, masakit at hirap, pero habang inuulit mo, mas lumalakas ka. Ang stoic practice ng pause,
Ang paghinto bago mag-react ay nagbibigay sa iyo ng espasyo para pumili ng mas mataas na tugon. Sa halip na maging alipin ng emosyon, nagiging leader mo ito. At kapag ikaw ang may hawak ng emosyon mo, wala nang sino man ang makakagamit ito laban sa iyo. Ang toxic na tao ay maaaring magpatuloy sa ingay, ngunit ikaw ay nananatiling tahimik. At sa katahimikan na yon, nandoon ang kapangyarihan. Sa huli, ang panalo sa stoicism ay hindi palaging nakikita ng iba. Walang palakpakan, walang papuri, minsan wala ring hustisya sa panlabas na anyo. Ngunit ang panalo ay nararamdaman sa loob. Isang malalim na kapayapaan na hindi kayang bilhin o sirain ng sinuman. Kapag wala kang reaksyon, pinipili mong unahin ang sarili mong katahimikan kaysa sa ego. Pinipili mong maging malaya kaysa maging tama. At sa mundong puno ng provocation, ang kakayahang manatiling kalmado ay isang tahimik na revolusyon. Hindi ka nananalo dahil natalo mo ang iba. Nananalo ka dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. At yun ang tunay na kahulugan ng lakas laban sa toxic na mundo.